anak ng masa. Ang masasabi po nating bayani ng mga kababayan po natin na matatawag po natin nasa laylayan na nakipaglaban po para sa mga kasambahay natin, ang aking pong manong Jinggoy Estrada. Ako po ay napunta na dyan. Hindi po ako bago dyan sa Nueva Vizcaya. Ang aking pong uncle ay matagal na governor dyan. Ang aking pong auntie ay nandito ngayon sa gitna ng dalawa nating mga politiko dyan. At yung mga kasama ko dito, nakasama ko na po sila. At ako po ay personal na nag-imbestiga doon. Ako po ay masasabi na personal ko silang nakausap. Ang gusto ko pong sabihin, dalawang abogado na po yung nag-usap dito. Kapag dinaan natin to sa usapang abogado, walang katapusan nito. Hindi po tayo matatapos. Malinaw po na ang ating konstitusyon ginawa yan para sa taong bayan. Yan o ay boses at proteksyon ng taong bayan. Ito na po yung taong bayan nasa harap natin. Naririnig po ni Mayor, naririnig ni Congressman, naririnig nyo. Ano pong aksyon nyo? Kasi kung mahuhukayin po natin itong lahat ng mga papel na ito, hindi tayo matatapos dito, makakarating lang tayo sa korte. Pag nakarating tayo sa korte, ang biktima dito yung pulis. Yung pulis na dapat pinoproteksyonan yung mamamayan, ang nagiging kontrabida pa ngayon, yung pulis. Ang gusto po natin dito, magkalinawan. Ayaw ng mga tao. Kung uhukayin natin lahat ito, may mga papel talaga, nagbigay ng permit, nagbigay ng sertifikasyon, nagbigay din kayo ng permit. Ayaw nga nila eh. Anong gagawin ho natin? Yun po ang gusto ko itanong. Anong gagawin po ninyo? Ayaw nila, naririnig nyo na po sa harap nila. At ito naman pong ating mga politiko na nire-represent natin, makikinatin na po ako ang taong bayan, nagsalita na ang taong bayan. Ayaw nila, anong gagawin natin? Pwede pong tanungin po sa inyo sa MGB, sa inyo po. Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla. Kung inyong maaalala, nag-issue po ako ng isang temporary suspension order. Immediately after nung aking nakita yung nangyayari po ron, malinaw po sa akin, unang-una, na kung sakasakali mang magtutuloy po itong Google sa kanilang ginagawang paghahanap ng mineral sa lugar, ay mukhang hindi naman sila makakatuloy dahil unang-una marami na po talagang marami ng barikada, meron ng kaling binutas, hindi na po talaga sila makakapagtuloy-tuloy. Nakikita ko rin po sa telebisyon na yung nagkaroon ng pinakita po kanina ni Mr. Dinos, yung kaguluhan. At sa aking pananaw bilang isang public servant, malinaw sa akin ang mandato ko. Ang mandato ko ay ayos na magkaroon ng katahimikan sa lugar upang magkaroon naman ng pagkakataong mag-usap-usap. Mag-level off, cool off, ganun ang naisip ko. Kaya temporary suspension order ang aking ibinigay. Sa kadahilanan po na kung ako sakasakali ako nagbigay ng cancellation, malamang-lamang sa korte na po ako aabot niyan. Ang katotohanan po, ang Google ay nagbigay na po sa akin ng isang very strongly worded letter demand asking me to lift and retract my suspension order. And following po yung nabanggit po nyo, mahal na senador, lahat po sa parte ng gobyerno, everything is under consideration. Dahil ito'y pumapasok na sa legal regime, so tutuloy kami doon sa due process na yan. Sasagutin po namin yung maanghang na sulat ng Google sa amin, at from there we will make that decision. Ang
kung napapansin po ninyo, siguro naririnig nyo rin naman at nababasa sa dyaryo, sa periodiko, na mukhang ang kumpanya ay meron silang intensyon na hindi na ituloy. Yun yung aking basa sa kanilang mga press releases. At ang sinisisi pa nga po nila sa ngayon ay pinagduktong yung aking ginawang temporary suspension sa pagsasara ng isa pang kumpanya na kanilang ino-operate, yung FCF. Sasabihin ko po rito sa ating grupo nito, wala pong kinalaman yung aking suspension doon sa kanilang binabalak na pagsasara sa FCF. Wala pong katotohanan po yon. Kaya yung kanilang isinulat nun sa dyaryo na i-publish doon, mariin ko pong tinututulan. Dahil ito ay misinformation. Maling-mali po yun. Maling-mali. Ang exploration, malinaw naman po sa batas. Kanina merong usapan na legal. Gusto ko lang po siguro ibahagi itong punto na nagmula po kasi sa bagay sa isang tao na na-involve sa pagsusulat ng mining law. Kasama po ako noon. Pati po sa pagsusulat ng implementing rules and regulation. Ibabahagi ko po sa section 70 ng RA 7942. Malinaw doon na na-recognize ng framers ng mining law ng exploration ay hindi nakakasira ng malakihan sa ating kalikasan. In fact, it recognizes, it differentiates exploration from development and utilization. Sabi rin sa batas na section 70, magre-require lang po tayo ng EIS or ECC kapag umabot na po tayo sa puntong kayo ay gagawa na ng kanyang declaration of mining project feasibility. So malinaw po ron sa sinasabi ng ating batas na exploration is treated differently primarily because number one, it's temporary, it's short-term, and it's not extractive in a commercial sense. Butas lang po na malinggit ang kinukuha nila dyan. So yung Ito po ang po, tawag. excuse me, ito bang pagputol ng puno may connection sa exploration? Sa pag-aaral po na ginawa ng aming regional office, meron po silang report na nagpapatunay na wala naman pong naputol na puno. Walang naputol? Pero sinabi na meron naputol na puno. Ito po yung certification na nanggaling po sa binabasa Kasi ko lang po yung Kung merong naputol na puno, kailangan humingi ng permit ang Google sa inyo. kung sakasakali po sir, Your Honor, na kung mayroong puputulin po na puno rin, manghihingi po sila ng tree cutting permit Yes. sa DNR, Yes. hindi po sa Correct. aming MGB po. Humingi ba ng tree cutting permit? Hindi, Your Honor, magandang umaga po. Ako po ang OIC Regional Executive Director ng DNR Region 2. In the monitoring conducted by our team from the Community Environment and Natural Resources Office po ng Dupax del Norte, pati na po ang Province of Nueva Vizcaya and MGB Region 2, napag-alaman po sa ilang ulit nilang pagpunta na wala hong mga remnants ng pagputol sa lugar. Ito po ay tinanong po nila sa mga barangay na involved. They issued a certification. Nung pangalawang pagpunta po ulit nung September 10, nagkaroon ng observation ng ating grupo from Senro na wala hong actual cutting na nandun at yung pina-inventory po nila na mga puno na dapat sana maapektuhan sa drilling ay nakatayo pa po. Binigyan ho natin nung nakaraang taon, binigyan po ng babala ang korporasyon na kung sakali mang may mga mapuputol na puno sa kanilang drilling activities, dun sa kanilang proposed drill pads ay kailangan po nilang kumuha ng tree cutting permit. Pagkatapos po nun, nagkaroon po ng mga pagsusuri yung ating Senro dun sa mga proposed drill sites at nagsertipika po sila na dun po sa mga drill sites na talagang huhukayin ay wala hong punong maapektuhan po. Search. Yeah, Mr. Dinos? Mr. Chair, I would like to prove otherwise because I have documents here
it was actually a report, CSW report on unauthorized tree cutting destruction in relation to the road upgrading project at Sitio Kion, Bitnong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nandito po sa akin yung mismong report po ng Sendro. Nandito po si Sendro, Mr. Chair, na sila po ay nagsasabing meron nga po talagang report at nakadetalye po rito na 16, meron po yung mga pangalan po ng mga puno na talagang pinutol without cutting tree permit. Meron kayong litrato? Yes, sir. Video? So nagpapakita meron pinutol. Meron kaming kopya, Mr. Chair. Kopya? Meron po. Can you submit it to us? Yeah. Mr. Chair, I'd like to highlight this one that maybe this is also the proper forum for the DNR to file a case against Google. File a case against Google because this is a blatant violation of the Mining Act of 1995, sir. And also po, I'd like to go back to the statement of our good ASEC Engineer Michael Cabalda na ito po please, ayaw na po namin ng gulo, ayaw na po namin ng girian. Magpapatuloy po ang barikada, dadagdagan pa po namin at ibinalik na naman po namin ang gate doon sa private property po na pagmamay-ari po mga naandito po. Mayroon po silang mga titulo. At ganun din po, huhukayin lahat ng kalsada na private lands po yun kung magpupumilit si Google. At ayaw na po namin ng another interaction with the PNP. Ayaw na po naming mangyari na naman ang kaguluhan doon because of this Google Corporation exploration. Sir, please, not only temporary suspension, what we want is the cancellation of the permit dahil hindi po kami titigil. Ayaw po ng Dupax del Norte ang mining doon, sir. And that Okay, is very, hanggang ngayon ba may barikada doon? Yes, Up to now? yes, Mr. Chair. Since when? Yes, Sunday, last Sunday, Saturday, nagdagdag na naman po kami ng barikada dahil gusto po nilang ilabas pa rin yung mga samples which is already against the order of Even MGB that it if- should be, all activities should be Kahit stopped. na nag-issue ang DNR ng temporary suspension, may barikada pa rin? Yes, Mr. Okay, Chair. hanggang kailan yung temporary suspension, if I may ask, ASEC? Your Honor, yung aking inisyong temporary suspension essentially now dictates ang Google to stop yung kanilang ginagawa, Cease and desist. to stop their drilling. Yes. Drilling po yun yung pagbano. Ang hindi po titigil po rin yung pagdi-demobilize. Ang ibig sabihin po noon, yung kasi merong mga barenang nakabaon, Mhm. kailangan pong hugutin po lahat yung mga rods na yun eh. Tapos ang requirement po natin pagka bumutas, pinapasil po natin yung mga butas para po walang mapapasok na mga animal na pwedeng mahulog sa butas na yan. So meron po talagang gagalaw pa rin yung drill kasi iaangat nila yung kanilang mga rods. Okay. Ano ba- I-demobilize po yan. Ano bang mga minerals na hinahanap nitong Wogel na ito? May ginto ba to? Ang kabuuan naman po ng Pilipinas, kung titignan po natin lalo po yung eastern side ng ating we're gifted by God with copper and gold. Yung ating copper, fortunately for the Philippines, kakaiba po to sa ibang mga bansa dahil lagi siyang may gintong kasama. Why did they choose Dupax del Norte as a site for their exploration activities? I would guess because I'm a mining engineer as well. Meron nakapag-tip sa kanila na pwedeng tignan dahil ang pagkakaalam ko po niyan, bago po ang Google ang pumasok diyan with an exploration, may nauna na bigyan. Ang permit. Hindi ito yung kauna-unahan. Meron na pong nauna Opo. at wala natapos po 'yon. O what happened to sa mga naunang nag-explore doon? Yung pong nauna tumigil na hindi na po nila ni-renew yung kanilang exploration. Why? Mukhang kung ako po ang mining nga po, wala po ako nakitang of economic value. Walang ilan yung mga nag-explore na doon? Ilang mga kumpanya nag-explore? Dito po sa lugar na pinag-uusapan po natin, yung naalala ko lang po, Eksakto lugar. MTL Philippines lang po ang meron back in 2003.
So- Nabigyan po siya ng expiration permit, So, wala nakapag-renew. Okay, nung nabigyan sila ng yung, So, yung 2013. tinutukoy ni ASEC, nung nabigyan sila ng exploration permit, yung bago itong Wogel, hindi kayo umalma? Hindi kayo nagreklamo? We were not aware that there was an application, Mr. Chair. It's a But they permit. were already given an exploration permit. I don't know if the local government issued a Yes. business permit. Mr. We Chair, didn't- as soon as nalaman po namin na meron na pong exploration permit, nag-umpisa na po kaming No, magbarikada. I'm talking about the previous 2013. So 13. Meron daw silang initial na exploration permit. I do not To- know if Your Honor, 2008. 2008. Tapos din nakatapos Sino po ba ng may- 2 years and then nakapag-renew pa po sila. Oh, Wala why po, did you not hindi po doon sa place. complain? Mr. Chair, let me clarify that one. There was indeed an exploration application, not that the same area, pero doon po sa Yabbi, wherein we also, and I initiated also the opposition against that. And fortunately, hindi po tumuloy itong si Royal Mining Corporation po. During the 2008. Yes. Into 2008. So you were aware that there was already an exploration permit coming from the MGB. And we opposed that, Mr. Chair. Sino ba mayor noon at that time? 2008. Did the local government Mayor issue a business Clarita Epi, Your Honor. permit? Did she or he? She. Did she issue a business permit if you know? I'm not aware, Mr. Chair. You're not aware. Yes, Yes, Congressman. medyo nagkakalabuan ho ata. Yun ang sinasabi ni Sir na NTL, that's the 2008. 2008 ho yan, wala pa ho kami dito noon, mga nag-aaral pa ho kami noon. Yun ho sa sinasabi ni Mr. Dinos. Dinos, that's Royalco, that's different again. Another area, but that yung NTL ho, yung Sakyon. Mhm. The same venue as that of the Wogel. Okay. Magkaiba ho yun. So you have different venues. Yes. Different barangays. Different barangays. Yeah. Sige, si attorney muna. Thank you very much, Mr. Chair. On the point lang po dun kasi it was cited earlier that Section 70, no, under the Mining Act na hindi naman daw kailangan ng consultation. But actually under the implementing rules and regulations of the Mining Act, Section 23, and I cite it, no, that the permittee is required to undergo consultation. And under the local government code. The duty Now, of LGU. that consultation requirement and approval requirement under Section 26 and 27 is also required under the exploration permit which was approved, 'di ba, by the government agencies. So now ang hindi po namin maintindihan is bakit parang sila ang sila ang nagsabi na required 'yan. Tapos ngayon, parang hindi siya required. Now, second point, Your Honor, hindi lang naman, ang nakalagay po sa local government code, sanggunian's concerned. Hindi lang po barangay. Kasi ang barangay, napapasukan niya ng munisipyo, napapasukan niya ng probinsya. Ang isang minahan, napakalaki ho ng epekto sa ekolohiya at kalikasan ng isang probinsya, ng isang rehiyon. So ngayon, hindi pwedeng ang konsultasyon lang natin ay puro barangay. Yun po. Maraming pong salamat. Siguro patapusin muna natin si Senator Padilla sa kanyang mga katungan. Sorry for the interruption. Maraming salamat po. Sundan ko lang po yung sinabi ni ASEC Cabalda. Ako hindi din po bago sa minahan. Ang tatay ko po ay dating Vice President ng Mining International Federation. Siguro kilala naman po ninyo ang tatay ko niyo. Ako po'y lumaki sa minahan. Ang punto ko po dito, at ako din po ay alam naman ng lahat na igurot. Ako po ay lahing igurot. Doon po sa amin, talagang marami na po talagang mga bundok doon ang na-explore at exploited. Ang akin lamang po dito, marami po sa kanila, panahon na yung kasi, alam naman natin, nung unang panahon, nabanggit ninyo yung mga unang panahon, wala nang nangyayaring ganito na
Basta gusto ng gobyerno, butasin yan, kaya lumalayas yung mga katutubo. Ngayon po na meron na tayong batas na ganito at meron na tayong IRR na ganito, malinaw naman. Sir, Kabalda, malinaw naman po na ayaw ng mga tao. At dito po, nakita naman natin na kahit na yung ating mga politiko doon ay sinabi nila na hindi kayo dumaan. Tama po ba? Na hindi sila dumaan sa konsultasyon? Ganito po. Sa mga barangay ho muna. Opo. Tama po ba na hindi sila dumaan? Google? Barangay Chairman. Yes, Mr. Chair. Lahat po kayo sa barangay, hindi po sila dumaan. Mr. Chair, to clarify po, pumunta po sila sa amin dun sa barangay hall lang po. As a council and then dun sa sinasabi natin na public consultation, wala po. As per yung mga certifications po na na-issue po namin yung certifications na yon kasi ang sabi ng staff ng mga Google, pwede ba kaming humingi ng certification para maipakita kami naman sa boss namin na pumunta kami para mag-present ng application. So, ang nakalagay po dito sa certification namin ay pumunta ang mga may I read kung pwede po yung Opo, sige po. Sige po. Dito po sa certification issued by the punong barangay Foyaw, ang nakalagay po dito, to whom it may concern, this is to certify that the Google Corporation representatives conducted a meeting / consultation about the company's application for exploration permit denominated by EPA 00168 with the Sangguniang barangay members of Barangay Oyaw at the Barangay Session Hall. Yun lang po, issued this 5th day of July 2024. Wala pong nasabi dito na sa consultation kung pumapayag kami or hindi. Kasi during our conversation, sinabi din naman namin na kami, mostly doon sa Barangay Oyaw, galing din kami sa part of Cordilleras na napektahan din ng mina. Kaya lumipat kami, nag-migrate kami sa part of Nueva Vizcaya para mag farm or doon kami mag-garden. Kaya andun kami sa part ng Nueva Vizcaya. Tapos nasabi ko din po sa mga elders namin at ang sabi ng mga elders ayaw nila ng mining. Yun po sa amin sa part sa Barangay Oyaw. Thank you, Mr. Chair. Lahat po ng barangay na nandito ngayon, lahat po kayo, hindi po kayo nabola lang po kayo, imbis na presentation na nangyari. Tama po ba? Tama po? Hindi po. Sige po, ma'am. Thank you, Mr. Chair. So, ang Barangay Mungya naman po ay nag-issue ng certificate of meeting. Meeting. Yes, sir. Opo. This Hindi is- po consultation, ha? Hindi po. Ano po ang pinagkaiba nun? Para malinaw po doon sa ating mga nanonood. Ang binigay ko pong certification ay this is to certify that Google Corporation held a meeting at Barangay Session Hall together with Sangguniang Barangay of Mungya last July 4, 2024 at Barangay Mungya, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. The representatives of Google Corporation presented the August body the company's application for exploration permit, wherein the August body should study for and clarification. Yun lang po. Issued this 8th day of July 2024 at Barangay Mungya, Dupax del Norte. Yun lang po ang kanan. Okay po. Hindi po sila nagtanong kung papayag ang barangay council, ano man ang tinanong, basta nag-present lang po sila, wala na po. Thank Opo. you. Nagtataas po ng kamay si Tita Ruth, ang asawa po ng ating mahal na Uncle Governor. Tita, may gusto po kayo sabihin? Thank you, Mr. Chair, Mr. Senator. Ang base po doon sa pag-usap po sa mga barangay officials, dahil po ako ay nakakuha ng kopya na meron po silang in-issue na certification. But based dun po sa kanilang istorya, I firmly believe that there was a clear deception coming from the Waggle Company kasi ang pinalalabas nila, their presence there was already a consultation. But
Actually, kung titignan po natin, base sa istorya po ng mga barangay captains na nakausap ko, it was just a presentation. It was just one-sided. It was just the Woggle employees talking, but there was never an interaction which is defined as consultation. And dun po sa batas, klaro-klaro po that there should be a consultation with the communities immediately affected by the project. And that did not happen, Mr. Chair. Matanong ko lang dito sa mga barangay captains, wala ba kayong minutes of the session, of the consultation, of the meeting? Hindi niyo ba ni-record yan? Wala ba kayong sekretarya nagja-jot down ng notes? If I may, Mr. Chair, wala po kasi sila po yung nag-present ng presentation nila doon po sa In the Mr. Chair. presence of the Sangguniang barangay members, correct? Yes, Mr. Chair, pero hindi po kami kumpleto doon kasi it's just sabi Wala nila. barangay secretary na pwede mag-jot down ng notes? O walang recording? Kung anong nangyari? What transpired during that the consultation or that meeting whatsoever? Wala po, Sa Mr. Chair. barangay, walang transcript. Wala. So paano natin malalaman? Wala kayong transcript. May barangay susunod po, magsasalita. So, ito na, kasama kami nito. Your Honor, sa Barangay Ditnong, nagbigay din kami ng certification nung nag-meeting ang Google saka barangay official. Yun lang ang binigay namin, pero we did not endorse the company. Just a certification na nagkaroon kami ng meeting with the Google company, Your Honor.